Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong Weather Tito. Kanina ng 1:30 ng madaling araw, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Bagyong Uwan na may international name na Fongwong. Pero yan po ay tinatawag pa rin nating Bagyong Uwan dahil nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signals ng Pag-asa sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po sa lawak ng Bagyong Uwan. Katunayan, may mga areas po sa ibang sa ating bansa na mas malakas pa ang hangin na nararanasan ngayon, particularly itong mga areas sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Itong bagyong si Uwan ay bahagya pong mahina, yung kanyang maximum center winds ay nasa 120 kilometers per hour lamang, o yan po yung ating boundary level ng ating typhoon category at possible na bumaba pa yan sa severe tropical storm category sa mga susunod na oras. Ito po ay may mga pagbugsong umabot sa 150 kilometers per hour at patuloy na kumikilos pa itaas sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, lumiit ng konti yung kanyang diameter pero nasa 750 pa rin yung kanyang radius. So around 1,500 kilometers yung kanyang kabuang diameter. Kaya sumasabit pa rin po yan sa malaking bahagi po or ito pong western section ng northern at central Luzon. After pong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, itong Bagyong Uwan ay nakikita nating babalik pa sa loob muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi na yan kasing sigla ng dati at maaring mas mahina na po yan at possible din po yung malusaw or makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, maaring sa Wednesday ng gabi or Thursday ng umaga, yan po ay pumasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility via dito sa area ng Taiwan. At after po niyan maglandfall dyan, nakikitaan pa natin yan ng tuluyang pang paghina or possible pang malusaw or umabot nga sa pagiging low pressure area. So by weekend, wala na po itong Bagyong Uwan, most probably sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, medyo malawak naman po kasi yung kanyang sirkulasyon, sasayad pa rin po yan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa extreme Northern Luzon, yung kanyang panglabas na kaulapan. Pero hindi na po natin nakikita yan maging super typhoon muli at hindi na rin natin nakikita yan maglandfall at makapaminsala pa sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa kasalukuyan nga, meron pa rin po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 para sa Pag-asa dito po sa extreme Northern Luzon, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Abra, Cagayan, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Mountain Province, Ilocos Sur, maging dito po sa areas ng La Union. So meron pa rin tayong naranasang gusty or pabugso-bugsong hangin dyan po sa mga areas na yan. Samantalang tropical cyclone wind signal number 1 naman tayo sa mga areas ng Isabela, Quirino, Mountain Province, Aurora, Ifugao, Nueva Vizcaya, kasama po dyan ang Benguet, maging dyan po sa area ng Baguio City. Ito pong iba pang bahagi ng La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Bulacan, kasama po dyan ang Quezon, maging dito po sa Metro Manila, Rizal, Pulillo, kasama na po dyan ang Cavite at ilang bahagi ng Laguna. Again, ito pong mga tropical cyclone wind signal natin ay unti-unti rin pong nababawasan habang umaakyat itong bagyong si Uwan. At ang ating tropical cyclone wind signal po ay babala para sa lakas ng hangin. Significantly, nabawasan naman na po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa kahit po doon sa mga areas na naapektuhan ng bagyong Tino at ng bagyong Uwan. Maliwalas pong panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, Bicol Region, Mimaropa, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon. Pero po dito sa areas ng Metro Manila, Rizal, malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Nueva Vizcaya at Quirino. At ito nga pong Ilocos Region ay possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at possible din po yung ating mga thunderstorms. Pero yung ating concentration ng mas maraming pang pagulan na dulot ng panglabas na kaulapan, itong bagyong si Uwan, so mga moderate at kuminsan malalakas na pagulan pa rin, ay nandito po sa mga areas ng Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, Abra, Kalinga, Apayao, maging dyan po sa areas ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, including dito po sa areas ng La Union. So nababawasan pa rin po yan habang unti-unti umaakit pa itong bagyong si Uwan. At again, maliban dyan, nararamdaman pa rin natin yung ating hangin dyan dahil sa lawak ng sirkulasyon itong bagyong si Uwan. Ganun din po sa mga areas ng extreme Northern Luzon, kasama na po dyan ang Talayan at Babuyan, group of islands. So patuloy niyang umaakyat itong bagyong Uwan at nasa labas na ang ating Philippine Area of Responsibility at tuluyang lumalayo sa ating landmass o kalupaan. Pero posible po yan bumalik ng ating PAR, pero hindi na po yan katulad ng dati. Mas matamlay na po yan, mas mahina na, at posibleng iwan din tayo muli. At yan muna ang pagtalakay natin dito kay Bagyong Uwan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang umaga po.